mundong binuo ng kasinungalingan, tangi ang galit ng magsisilbing gabay. Noong gabing dapat ay suot ni Stephanie ang kanyang korona bilang pinakamagandang bride ng San Sebastian, isang impyernong sumalubong sa kanya. Sa harap ng libu-libong bisita, sa gitna ng marangyang simbahan, kumalat ang mga video at larawan na dumungi sa kanyang puri. Ang mga tagpong hindi niya maalala, mga gawaing kailanman na hindi niya ginawa. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Cassandra. Ang ahas na magmula sa kanyang sariling tahanan ang siyang bumasag sa kanyang dangal habang ang buong bayan ay humahalakak sa kanyang pagbagsak. Itinakwil, inalipusta, ipiniit sa dilim. 5 taon nang lumipas, ang mahinang Stephanie ay namatay. Nakasabay ng kanyang mga luha, nagbalik siya bilang isang misteryoso at matagumpay na babae. May dalang talas ng isip at isang lihim na sandata. Si Cyrus, ang kanyang 5 taong gulang na anak, isang batang may mga matang tila nang gagaling sa kailaliman ng yelo. Mga matang pamilyar sa isang tao. Ngunit, ang muling pagtapak niya sa lungsod ay nauwi sa isang hindi inasahang pagtatagpo. Sa gitna ng isang marangyang gala, isang lalaki ang humarang sa kanilang landas. Si Arthur Vergara, ang kinatatakutang bilyonaryo na kilala sa pagiging malupit at walang puso. Nang magtagpo ang kanilang mga mata at ng batang si Cyrus ay tumigil ang mundo. Ang bata ay isang carbon copy ng makapangyarihang lalaki mula sa hubog ng panga hanggang sa nakakatakot na aura nito. Babae, paano mo nagawang itagong dugo ko sa loob ng 5 taon? Ang malamig na banta ni Arthur habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng puot at pagkamangha. Ngunit hindi na si Stephanie ang biktima noon. Habang ang bata ay humahakbang sa harap niya upang protektahan siya mula sa sarili nitong ama. Isang bagong laro ang magsisimula, isang laro kung saan ang pag-ibig ay isang kasalanan at ang katotohanan sa likod ng gabing yon ay mas madilim pa kaysa sa inaakala nila. Ang katedral ng San Sebastian ay tila isang paraiso sa lupa. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kristal na chandelier na nagpakinang sa mahabang pasilyo ng puting alpombra. Ang amoy ng sariwang peonies at white lilies ay humahalimuyak sa hangin, sapat na upang malasing ang sinumang papasok. Ngayong gabi, ang pinakahintay na kasal ng dekada sa pagitan ni Stephanie de la Vega at ng mayamang tagapagmana na si Marco Alcantara ay gaganapin. Sa loob ng bridal suite, nakatingin si Stephanie sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang wedding gown ay isang obra maestra. Puno ng mga kamay, tahi ng perlas at pranses na puntas. Sa edad na 22, tila nasa kanya ng lahat. Ngunit ang kanyang puso may kaba na hindi niya maipaliwanag. Napakaganda mo, Steph. Siguradong hihimatayin sa inggit ang lahat ng babae sa labas. Wika ni Cassandra, ang kanyang matalik na kaibigan. Simula pa noong pagkabata, inayos nito ang belo ni Stephanie. Ngunit kung papansining mabuti, ang mga mata ni Cassandra hindi nagliliyap sa tuwa, kundi sa isang malamig na pagnanasa. Salamat, Cass. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala ka, inosenteng sagot ni Stephanie. Sabay yakap sa kaibigan. Hindi niya alam, yun ang huling yakap na may bahid ng tiwala. Eksaktong 7:00 ng gabi, bumukas ang malalaking pinto ng katedral. Ang musika ng canon indie ay nagsimulang umalingaw-ngaw habang naglalakad si Stephanie patungo sa altar. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang huminto ang musika. Isang matinis na static ang narinig sa mga speakers. Ang malaking projector screen sa likod ng altar na dapat ay magpapakita ng kanilang childhood photos ay biglang nag-iba. Isang madilim na silid, isang kama at isang babaeng kitang-kita, si Stephanie. Gusot ang buhok, tila lango sa alak o droga. At nasa bisig na hindi isa, kundi 3 lalaking hindi nakikitang mga muka. Ang mga larawan ay sunod-sunod na lumabas. Ang masaselang anggulo, mga tagpong wawasak sa kahit na sinong disenteng babae. Ang bulungan sa katedral ay naging tila malakas na ugong ng mga bubuyog. Hindi ako yan! Ang unang sigaw ni Stephanie. Nabitawan niyang kanyang bouquet. Ang kanyang ama, ang mapagmataas na si Don Roberto, ay namutlat na pahawak sa kanyang dibdib. Stephanie, anong kahulugan ito? Ang dumadagundong na boses ni Marco, ang kanyang magiging asawa. Ang mukha nito'y pula sa galit at kahihiyan. Marco, maniwala ka.
Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Edit yan. Cass, tulungan mo ko. Binalingan ni Stephanie ang kaibigan. Ngunit laking gulat niya nang nakitang si Cassandra nakatakip ang bibig. Nagluluhang buhaya sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng litrato. Patawarin mo ko, Steph. Sinabihan na kita na itigil mo ng bisyong yan bago ang kasal. Pero hindi ka nakinig. Hikbi ni Cassandra. Isang matalim na kutsilyong bumaon sa likod ni Stephanie. Ang kanyang matalik na kaibigan mismong nagkumpirma sa kasinungalingan. Sapat na. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Stephanie mula sa kanyang sariling ama. Simula sa araw na ito, wala na akong anak na nagngangalang Stephanie de la Vega. Layas! Huwag na huwag mong dudumihan ang pintuan ng aking bahay. Tinulak siya ni Marco dahilan upang mapaupo siya sa malamig na sahig ng simbahan. Ang kanyang gown na simbolo ng kadalisayan ay nayurakan ng mga sapatos ng mga taong dati humahanga sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumusunog sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng ulan sa labas ng simbahan, habang bitbit ang kanyang nasirang dangal, tumatakbo si Stephanie na walang tsinelas. Ang bawat tawa ng mga tao ay nakatatak sa kanyang isipan. Magbabayad kayo, bulong niya sa gitna ng hagulhol. Sinusumpa ko. Darating ang araw na lulud kayong lahat sa harapan ko. Hindi niya alam sa gabing yon ng kanyang pinakamalaking pagkatalo, may isang binhi nang bubuo sa kanyang sinapupunan. Isang batang magiging susi sa kanyang pagbangon at isang batang may dalang dugong higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng De La Vega at Alcantara. Iyon ang gabi na namatay ang inosenteng si Stephanie at isinilang isang babaeng puno ng puot. 5 taon ang lumipas, ngunit ang sugat sa puso ni Stephanie hindi kailanman naghilom. Ito ay naging isang matigas na pilat na nagsilbing baluti niya sa malupit na mundo. Ang San Sebastian na dati niyang kinalakihan ay tila nagbago na rin, ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi bilang isang biktima. Sa gitna ng sikat ng Vergara Plaza, isang marangyang mall na pagmamay-ari ng pinakamayamang pamilya sa bansa, naglalakad ang isang babaeng tila galing sa cover ng isang international magazine. Nakasuot si Stephanie ng isang emerald green silk suit na hapit sa kanyang hubog. Ang kanyang buhok ay maikli at naka-style na sleek bob at ang kanyang mga matay natatakpan ng mamahaling sunglasses. Sa kanyang tabi, isang batang lalaking nakasuot ng maliit na tuxedo vest at sneakers. Ang bata ay may tindig na hindi pang 5 taong gulang. Tuwid ang likod, matalas ang tingin at may aurang tila siyang nagmamay-ari ng bawat sahig na kanyang tinatapakan. Mommy, bakit tayo nandito? Sabi mo mga tao dito mahilig sa chismis. Tanong ng bata sa isang malalim at baritonong boses para sa kanyang edad. Ito si Cyrus. Nandito tayo para kunin ang sa atin anak at para ipakita sa kanila na ang basurang tinapon nila noon ay ginto na ngayon. Mahinahong sagot ni Stephanie bagamat may diin ang bawat salita. Habang naglalakad sila patungo sa isang exclusive jewelry boutique, isang komosyon ang naganap. Ang mga security guards ay biglang nag-form ng 2 linya. Ang mga tao ay nagsitabi, tila badada ng isang hari. Mula sa itim na elevator, lumabas ang isang lalaki. Ang taas niya ay nasa 6 na talampakan. Ang kanyang muka ay tila inukit mula sa pinakamahal na marmol. Matangos na ilong, mapupulang labi na bihirang umikyat ng mga matang kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Siya si Arthur Vergara, ang CEO ng Vergara Group. Tumigil ang mundo ni Stephanie. Ang hininga niya ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa kagapuhan ng lalaki, kundi dahil sa isang katotohanang sumampal sa kanya. Ang lalaking ito ay ang eksaktong itsura ni Cyrus. Ang paglalakad ni Arthur ay biglang huminto. Ang kanyang mga bodyguard ay muntik ng magkabungguan dahil sa biglaang paghinto ng kanilang amo. Lalaki ang mga mata ni Arthur habang nakatingin sa ibaba. Sa batang lalaking nakatayo, ilang metro lang ang layo sa kanya. Tumingala si Cyrus. Walang bahid ng takot, walang kaba. Sinalubong niyang malamig na tingin ng bilyonaryo. Sino ka? Ang tanong ni Arthur. Ang boses ito ay parang kulunang napatahimik sa buong lobby. Lumapit siya, bawat hakbang ay nagpapayanig sa puso ni Stephanie. Huminto si Arthur sa harap ni Cyrus at dahan-dahang lumuhod upang maging kapantay ang bata. Tinignan niya ang panga, ang mga mata, at maging ang maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang tenga ng bata. Eksaktong katulad ng sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Arthur at binalingan si Stephanie na ngayon ay putla na ngunit pilit na nagpapakatatag. Babae,
Ani Arthur, ang boses ay puno ng bantat puot. Paano mo nagawang tumakas kasama ang anak ko? Saan mo siya itinago sa loob ng 5 taon? Nagkagulo ang mga tao. Ang mga cellphone ay nagsimulang maglabasan. Ang balitang may lihim na anak, ang mailap na bilyonaryo sapat na para yanigin ang buong bansa. Napailing si Stephanie, pilit na kumakawala sa takot. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Hindi kita kilala. Ngunit bago pa makakabang si Arthur para hawakan ang braso ni Stephanie, humarang si Cyrus. Tinulak ng malit na kamay ng batang dibdib ng bilyonaryo. Sino ka bang loko ka? Inaapi ang nani ko, sigaw ni Cyrus. Ang boses ay puno ng otoridad na tila nanggagaling sa isang maliit na general. Kailangan mo munang dumaan sa akin bago mo siya masaktan. At huwag mo sabihing anak mo ko. Dahil ang daddy ko ay isang superhero, hindi isang masungit na higanting tulad mo. Natigilan ng lahat. Walang sino man sa buong Pilipinas ang nangahas sa tawaging loko at masungit na higante si Arthur Vergara. Isang madilim na ngising gumuhit sa labi ni Arthur. Isang ngising puno ng panganib. Superhero ha? Bulong ni Arthur habang nakatingin kay Stephanie. Interesante, pero mukhang kailangan nating mag-usap sa isang lugar na walang takas. Stephanie de la Vega. Nalamig si Stephanie. Alam na lalaking itong pangalan niya. Alam nito ang nakaraan niya. At higit sa lahat, alam nito ang batang nasa harap nila ay ang pinakamalaking pagkakamaling bunga ng gabing sinira ang buhay niya. Ang loob ng Maybach na pagmamay-ari ni Arthur Vergara ay kasing lamig na isang morgue. Balot ng katahimikan ng bawat sulok ng sasakyan habang bumabaybay sila patungo sa pribadong mansyon ng bilyonaryo sa Forbes Park. Sa gitna ni na Arthur at Stephanie ay nakaupo si Cyrus, na sa halip na matakot ay prenting nakasandal at pinagmamasdan ng mga gadgets sa loob ng sasakyan at tila kinikilatis ang halaga ng mga ito. Mommy, bakit tayo sasama sa kanya? Hindi ba sabi mo, don't talk to strangers? Basag ni Cyrus sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang bahid ng kaba, kundi purong kuryosidad. Hindi siya stranger baby, isa siyang lumang kakilala. Pagsisinungaling ni Stephanie. Habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan, ramdam niyang nanunuot na tingin ni Arthur sa kanyang gilid. Kakilala? Bakit parang gusto kanyang kainin sa tingin niya? Dagdag pa ng bata na nagpasinghap sa driver ni Arthur. Isang mahinang tawa, isang tunog na tila pagkiskis ng bakal sa bato, ang kumawala sa lalamunan ni Arthur. Matalas ang dila ng anak mo, Stephanie. Kanino niya kaya naman na yan? Sa'yo ba? O sa lalaking sinasabi mong superhero? Huwag mong idamay ang anak ko sa usapang ito, Arthur, asik ni Stephanie. Wala kang karapatan sa amin. 5 taon kaming namuhay nang wala ka at masaya kami ng ganon. Karapatan? Lumingon si Arthur, ang kanyang mga matay naniningkit. Nang makita ko mukha ng batang ito, nawala na ng saysay ang salitang wala. Sa oras na pumasok kayo sa gate ng mansyon ko, Stephanie, hindi na kayo makakalabas hanggat hindi ko nakukuha ang katotohanan. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng isang pangkat na mga kasambahay at 2 lalaking nakaputing gown, mga doktor mula sa pinakasikat na laboratorio sa bansa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Stephanie na makitang mga kagamitang pangmedikal. DNA test. Ngayon din, maikling sagot ni Arthur. Kinuha niyang sangkit at lumapit kay Cyrus. Ngunit bago pa man maidikit ang swab sa bibig ng bata, mabilis na tumayo si Cyrus at tumarang sa harap ng kanyang ina. Wait! Magkano ang bahid sa laway ko? Natigilan si Arthur. Ang mga doktor ay nagkatinginan. Ano? Sabi ni Mommy, everything has a price. Kung kukuha ka ng DNA ko, ibig sabihin gusto mong malaman kung valuable ako. At dahil bilyonaryo ka, hindi pwedeng libreng sample ko. Seryosong paliwanag ng bata habang nakapamul siya. Isang ngising gumuhit sa labi ni Arthur. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng tapat na refleksyon ng kanyang sarili. Isang negosyanteng walang sinasayang na pagkakataon. Gusto mo ba ng pera, bata? Gusto ko ng security para sa mommy ko. At gusto ko ng bagong laptop, yung mabilis ang processor para sa coding ko. Sagot ni Cyrus. Deal, ani Arthur sabay tingin kay Stephanie. Matalinong bata, masyadong matalino para maging anak ng isang babaeng nasangkot sa iskandalo, 5 taon na nakakalipas. Habang kinukuhanan ng sample si Cyrus sa kabilang silid, tinulak ni Arthur si Stephanie sa pader ng library. Ang init ng katawan ng lalaki sumalubong sa lamig ng aircon. Sabi mo sa akin ng totoo, bulong ni Arthur, ang kanyang hiningay dumampi sa tenga ni Stephanie. Nung gabing yon,
Sa The Grand Hotel, nung gabing tumakas ka habang tulog pa ako. Bakit hindi ka bumalik? Bakit pinili mo magmeryenda ng kahiyan sa simbahan kaysa humingi ng tulong sa akin? Nanginig ang buong katawan ni Stephanie. The Grand Hotel. Doon naganap ang lahat. Ngunit ang alaala niya ay malabo. Ang alam niya lang, nagising siyang mag-isa. Duguan ng dangal at pagkatapos ay sumabog ang mga larawan sa kanyang kasal. Hindi ko alam na ikaw yun, hikbi ni Stephanie. Lango ako sa kung anong gamot na nilagay ni Cassandra sa inumin ko. Akala ko binaboy ako ng mga kung sinong lalaki. Hindi ko alam na ikaw ang nasa silid na yon. Dahil pareho tayong biktima, Stephanie, maring sabi ni Arthur. Nilisting ako ng mga kalaban ko sa negosyo para kunin ako ng masiselong larawan at i-blackmail ako. Pero hindi nila alam na ikaw ang dinala nila sa kama ko. At mas lalo hindi ko alam na nag-iwan ako ng binhi sa sinapupunan mo. Dahan-dahang lumawag ang pagkakahawak ni Arthur. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na pagnanasa at determinasyon. Ang DNA test ay formalidad na lang. Alam nating dalawang totoo at simula ngayon. Stephanie de la Vega, maghahanda tayo dahil ang mga taong sumira sa'yo, si Cassandra, si Marco at ang lahat ng tumawa sa'yo ay makakatikim na lupit ng isang Vigara. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Si Cyrus ay nakatayo doon, hawak ang isang tablet. Tapos ng test, ani Cyrus. At by the way, yung laptop ko, gusto ko yung custom guild. Wag mo kong bibilan ng mumurahin, Dad. Ang salitang dad ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid. Hindi alam ni Stephanie kung matutuwa siya o matatakot. Dahil sa oras na ito, wala na silang kawala sa anino ni Arthur Vigara. Ang gintong sobrang naglalaman ng DNA result ay nakapatong sa lamesang gawa sa mahogany. Walang nangahas na humawak nito sa loob ng ilang minuto. Ang hangin sa loob ng library ni Arthur ay tila kinakapos. Punong-puno ng kuryente nagmumula sa 3 taong magkakaharap. Dahan-dahang kinuha ni Arthur ang sobre sa isang mabilis na punit nilabas ng dokumento. Hindi niya nabinasang mahabang paliwanag ng siyensya. Tumingin siya ng diretso sa huling linya. Probability of paternity, 99.999%. Isang matalim na tingin ang pinukol ni Arthur kay Stephanie. Ngayon, wala na tayong pag-uusapan pa tungkol sa kung sinong ama. Ang batang ito isang Vigara. At ang sinumang may dugong Vigara ay hindi na natiling biktima. Hindi ko kailangan ng pangalan mo, Arthur. Matigas sa sagot ni Stephanie, bagamat ang kanyang puso'y tila gustong tumalon sa kaba. Ang kailangan ko ay hustisya. Ang kailangan ko ay makitang gumagapang sa lupa si Cassandra at ang lahat ng De La Vega na nagtapon sa akin na parang basura. Hustisya? Gumisi si Arthur, isang ising walang bahid ng awa. Ang hustisya ay para sa mga mahihina, Stephanie. Ang kailangan mo'y paghihiganti. At ituturo ko sa iyo kung paano gagawin yon nang hindi mamamatay. Kinabukasan hindi pinayagan ni Arthur na manatili si Stephanie sa kanyang mga lumang damit. Pinatawag niyang pinakamahusay ni image consultants, martial arts instructors at financial analysts sa bansa. Anong gagawin natin sa kanya, Sir Arthur? Tanong ng isang kilalang stylist. Gawin niyo siyang isang babaeng bawat takbang ay nagpapayanig sa lupa. Gusto ko, sa oras na makita siya ng mga kaaway niya, hindi lang sila matatakot, mamamatay sila sa inggit bago pa siya magsalita. Utos ni Arthur habang nakasandal sa kanyang upuan. Pinagmamasdan ni Stephanie na tila isang piraso ng sino na kailangang ayusin. Sa loob ng 1 linggo, sumailalim si Stephanie sa matinding pagsasanay. Sa umaga, tinuturuan siya ni Arthur kung paano magbasa ng stock market at kung paano manipulahin ang mga kontrata. Sa hapon, pagsasanay sa pagbaril at self-defense. Huwag kang titingin sa mata ng kaaway ng may luha. Banta ni Arthur habang hawak ang mga kamay ni Stephanie para ituwid ang pagkakahawak nito sa baril. Ang luhay para sa mga talunan. Ang tingin mo dapat ay parang bala, diretso sa puso. Nisasaktan ako, Arthur. Reklamo ni Stephanie nang hipitan ng lalaking hawak sa kanyang bewa. Mas masakit ang ginawa nila sa'yo sa simbahan, hindi ba? Bulong ni Arthur sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagpatahimik kay Stephanie. Gamitin mong sakit na yon para maging matigas ka. Mula ngayon, ikaw ng CEO ng SDV. Isang kumpanyang dami ni tinayo ko para sa'yo. Gagamitin natin ito para kainin ang buong kumpanya ni Cassandra. Habang abalang dalawa, hindi naman nagpapahuli si Cyrus sa loob ng kanyang bagong silid na puno ng high-tech monitors. Ang bata ay tahimik na nagtitipa. Anong ginagawa mo, bata? Tanong ni isang bodyguard na pumasok para maghatid ng gatas.
I'm just visiting some private folders, sagot ni Cyrus na hindi tumitingin. Alam mo ba ng kumpanya ni Tito Marco, yung ex ni Mommy, ay may malaking utang sa isang bangko sa Singapore. At alam mo ba ng bangkong yun ay pagmamayari rin ng Vegara Group? Napalunok ang bodyguard. Ang batang ito ay hindi lang kamukha ni Arthur. Meron din itong utak na kasing panganib ng isang hacker. Don't tell my dad, kindat ni Cyrus. I want to surprise him with a gift. Isang bangko rating Alcantara saka arawan ni Mommy. Isang gabi isang imbitasyon ang dumating sa mansyon. Isang charity gala para sa mga elite ng San Sebastian. Ang host, walang iba kundi ang bagong kasal sa papel na sina Marco Alcantara at Cassandra. Handa ka na ba? Tanong ni Arthur habang nakatayo sa harap ni Stephanie. Suot ni Stephanie ang isang midnight blue gown na mahiwa hanggang hita. Ang kanyang mga alahas ay sapat na para bumili ng isang maliit na isla. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Tangi isang malamig na determinasyon ang nandoon. Higit pa sa handa, Arthur. Sagot niya. Mabuti, dahil ngayong gabi, ipapakilala kita sa kanila bilang aking fiancé. Nalaki ang mga mata ni Stephanie. Ano? Hindi yan kasama sa plano. Ito ang pinakamabilis na paraan para wasakin ang kredibilidad nila. Ngisi ni Arthur sabay lahad ng kanyang kamay. Gusto mo silang makitang lumuhod, hindi ba? Simulan na natin ang palabas.